At ayaw na ako. Kasi ang last resort na lang ni Marcos, martial law eh. Posible nga mangyari ang martial law sa panahon niya ngayon. Posible ba? Reaction ni Chavit. Posible ba Ah. mangyari ang martial law sa panahon niya ngayon? Posible ba? Hirap na hirap si Chavit. Alam niyo naman si Chavit, matanda na, bingi pa. Di ba? Tapos ang kakausap sa kanya si Mingot. Ang tanong tuloy kasi isa na lang ang last resort ni Marcos marshmallow. So, posible ba ang marshmallow ngayon? ni Chavit tuloy. Na ang lakas ng mga asar nitong taong ito no? Ni Marcos, martial law eh. Posible ba mangyari ang martial law sa panahon niya ngayon? Alam mo yan, nakakatawa sa mga, sa kanila. Pilit nilang pinapanakot sa taong bayan o pinagpapaniwalaan taong bayan na, na pagmamartial law. There you go. Tama, di ba? Tama si Lilibet Carino Nag-usap ang bingi at Congo. buti hindi siya pinasakmal ni Chavit sa Tigre, Visit na yan. Tanga rin naman ng taga-SBI kasi kukuha ka lang ng, di ba? Ewan ko kung kukunin ko yung haba nilang host yan dyan o anchor, di ba? Ay, nako. Pero going back, yung pinagpipilitan palagi nila na martial law, di ba? Tapos, di ba? Kasing todo rin ni Congressman Leviste, di ba? Na nasa tayo, de facto martial law. Para silang mga tanga, mulat na ang taong bayan na ang martial law, ito labas na rito yung sa panahon ni Apo Lakay ha. Kung hindi, ang martial law model dito kasi ay malayong malayo dahil yung presidente walang absolute power, hindi katulad ng ni Apo Lakay na merong absolute power ito, hindi ba? Some adventure. Walang ganun si PBBM ngayon kasi ang nangingibabaw ay ang saligang batas natin at ang kanyang pagka nagproklama siya, kinakailangan niya within 48 hours masabihan at ma-justify niya sa dalawang kapulungan ng Senado at Kongreso yung dahilan, yung justification bakit siya nag-impose ng martial law. Ang binabanggit sa saligang batas natin kailangan may mga grounds yan 'di ba? Lawless violence, yung mga ganon. In cases of invasion, parang mga tanga, pinagpipilitan martial law. Dahil maraming mga Filipino ang nalason, maraming mga nasa kasabayan ng medyo mas bata sa akin, I'm 49, yung mga mas bata sa akin, siguro yung 48, 47, pababa, na nalason ng isipan tungkol sa martial law nung panahon ng tatay ni PBBM, na puro kalupitan, mga ganon-ganon. Pero maraming mga matatanda sa mga pagkakali-survey namin, kinukumpirma yung sinasabi ng tatay ko na during Marcos Sr., hindi kami nakaranas ng ganyang kalupitan. Ang nakakaranas ng ganyan yung mga subversibo, yung mga NPA. Yun ang nakakaranas. Tsaka nagkaroon ng martial law dahil matindi na yung kaguluhan noon. Yung paglaganap ng mga komunista na sinusuplayan pa ng China ng mga armas, di ba? Pero ngayon, hindi And again, going back, ang model ng martial law pag nag-impose si PBBM is definitely the Duterte model. Kasi tanging si Digong ang mayroong pinakamahabang imposition ng martial law. So far, since 1987, siya pa lamang. Kasi nag-i-expire yan, if I'm not mistaken, in 60 days. Sa kanya, hiningi pa niya, yung sa Marawi, hiningi pa niya yung Marawi seeds, hiningihan pa niya ng extension until December. That is already beyond the 60 days. So meron tayong presidents na pwedeng sundan na ganong kahaba. Pero, di ba, appreciated ng mga taga Mindanao, ang nagngangaw-ngaw yung mga leftist. So pag si PBBM ay nag-impose ng martial law, which I highly doubt na mangyayari yon. Maliban na lang siguro kung si Minghot pinalapa siya ni Habit sa Nigre, di ba? Nagkaroon ng kaguluhan, nagawa nila,
Nako, pero hindi pa rin ho magandang kung ako if I'm the president, hindi ko gagamitin ng martial law. Gamitin ko yung state of emergency na gaya ng ginamit ni Gloria Arroyo. Yun nasa constitution naman yun eh. Di ba? In cases of lawless violence, the president may call the armed forces of the Philippines para i-curtail yung lawless violence na yan. Not necessarily mag-impose ng martial law na very restricted ng legislative department. Pero ngayon, maganda ganun ang i-impose ni PBBM. Itong mga makukulit na to. Wala nang inatupag. 'Di ba? Ginawa tuloy nila yung presidente natin na record breaking na mula ng kumakandidato pa lang sinisiraan na hanggang sa kalagitnaan ng kanyang termino. Ganon at ganon paulit-ulit. Yung dinanas si PBBM, actually dinanas ng tatay niya yan eh. Parang history repeats itself nga. Yun lang talagang magkaiba lang sila ng martial law. Yun lang yung pinagkaiba nilang dalawa. Parang mga tanga tong mga to. Tapos yung mga DDS ngatog na gatog naman ng tumbong sa takot na magkaka-martial law. Samantalang nung may martial law si Duterte, purin-puri nila. Same law ang gagamitin lang din namang basihan pag nag-impose ng martial law si PBBM. 'Di ba? Bakit hindi nila i-try? Bakit hindi nila gilitan ng leeg itong si Mingot, mulan nila ng nila? 'Di ba? Gulpihin nila, baitin nila sa EDSA habang nagmo-motorcade sila ng only testing. Nako. Tapos nang maranasan nila na tawag yan, mag-impose ng martial law. Then makikita nila, hindi uubra na isarado ng Pangulo. Kasi yun ang mga susunod na panira. Kung si Chavit ay umuo, ang mga susunod na mga sasabihin nila dyan, so isasarado rin po yung Kongreso, isasarado rin yung Senado. Nandun po yung mga kakampi natin. Di ba? Kukontrolin na nilang lahat. Yung magtatanga-tangahan na sila. Yung mga nagpapaniwalang, patulan din. Ay, nako. Sabi ni exactly yung mga kontra-gobyerno naghahasik ng lagim. Naghasik ng laging pinatatahimik ni Apo Lakay. Sabi nga ni Eddie Garcia, tahimik ang mundo kung wala kang kasalanan. Tama, di ba? Yung mga ilang buwan na lang bago siya mawala sa mundo Nabanggit pa niya yun. Bakit pag DDS vlogger kung di bobo, scammer, manyakol, or ngongo? Alam mo, sagot ko lang naman dun DDS kasi sila Kaya ganun. Defective. Sabi niya, kung martial law, lahat ng mga nagsasalita ng against government, nagmumura kay PBBM, gumagawa ng fake news, may kalalagyan. Alam nyo, ganun nga sana, di ba? Ang problema, hindi talaga magiging ganun, imposible. Pag panahon ng martial law. Iba. So magiging commander-in-chief lang siya, naka-fatigue uniform, ganun. Parang si Erap noon, ganun. Tapos, hindi sila pwedeng yung walang sinusunod na batas. Walang ganun. Hindi niya pwedeng ipasarado yung sangay ng pamahalaan. Walang ganun sa Constitution natin ngayon. Diyan sa yung 1987 Constitution. Kaya nga kung maghahanap ng panakot, siguro matatakot nila rito yung mga miyembro ng kultong DDS. Pinapatay ang mga sarili nila sa takot. Ang nananakot sa kanila, mga walang pinag-aralan. 'Di ba? Hindi nakakaintindi ng English. So, katulad na lang yung isang napanood ko, nag-iiyak, naka-approve na daw interim release ni Tatay Digong. Anak ng potya. Meron pa siyang ganun. Salamat sa dami daw na nagdadasal. Anak ng potya. Kaya nga, sabi ni Christian Esguerra, batis ng kamangmangan 'Di ba? So, ano nangyari? Ginagawa kasi hanap sila na ito yung desisyon ng ICC. Control F. Nakita nila doon, approved. Ako, approved na daw. Yung karugtong pa lang, buong sentence, the pre-trial chamber, PTC, approve the request to deny the petition. Naku po, nakabasa ng approve, naku, pinagkalat na. Ngayon, nakakulong pa rin hanggang ngayon. Anong justification nila? Justification nila, nagbibigay ng pera, nagdo-donate daw sina PBBM at FLISA doon sa ICC. Kasi sinong chismosong nagkalat sa kanila ng ganun?
Di ba? Ay, nako. Okay. So, iwan na nga muna natin ito si Mingot. Bihira. Pero nakakawa si Chavit eh. No? Hirap na hirap sa kanya, oh. Posible ba? Na Posible ba mangyari ang Marshall, no? Sa panahon niya ngayon? Posible ba? na Ah, na ay, buisit.